Magandang araw sa lahat ng nakikinig sa aking kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Telma. Sa Itiagi po kami nakatira at 5 kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Sa aming pamilya, hindi maiwasang mayroong favoritism. Kaya minsan, hindi din maiwasan na may tampuhan. Pero aaminin ko, ako po ay may boses para sa amin. Paglalako ng isda ang kinabubuhay ng aking mga magulang. Inaangkat nila mismo ito para maibenta. Minsan, sumasama din ako sa kanila na magtinda sa palengke. Samot-saring, sari-saring mga tao ang aking nakakasalamuha dito. Kaya pinag-aralan ko ang mga galawan doon. Di din maiwasan na may mga marites. Kung ano-ano na lang din ang ikinikwento. May mga araw na ako din ang sumusundo sa aking mga kapatid sa school. May mga time din naman na tumutulong din ang mga ito pag wala silang pasok. Pero mas madami ding araw na nasa palengke ako. Kakapagod ang trabaho, pero masaya pa din naman ako. Kahit papaano, ganun yata talaga ang buhay. Isang araw, wala si inay at itay. Ako na lang ang inutusan nila sa palengke para magtinda. Kaya bukod tanging ako na lang ang inaasahan nila. May tiwala naman sila sa akin. Palaging ganito ang setup ng aking buhay. Madami din akong manliligaw, kaso ni isa, wala akong sinagot sa kanila. Pihikan kasi ako. Gusto ko pag dumating ang araw, nasasagot ako. Siya na talaga ang makakasama ko panghabang buhay. Kaso, ni isa, wala sa kanila ang lalaking hinahanap ko. Di pa talaga dumating ang ideal man ko na mag-aahon sa akin sa kahirapan sa buhay. Isang araw, napapansin kong hindi nag-uusap sila inay at itay. Nay, asan po si itay? Di na yata umuuwit, bumabalik. Since pa po noong minsan, di po ba ninyo siya hahanapin? Naku, hayaan mo na yung tatay mo. Baka nasa lolo't lola mo na lang yan siya. Ganun po ba, Nay? Oo, kaya wag mo nang intindihin niyang tatay mo. Alam na niyang ginagawa niya sa kanyang buhay. Okay po. Sinabi niyo eh. Palagi kong napapansin si inay na malungkot. Araw-araw, palagi kong tinatanong kay inay kung nasaan si itay. Hanggang sa nalaman ko, nagkatampuhan pala silang dalawa. Dahil nahuli daw siya ni inay na may babae. Kaya awang-awa ko kay inay. Diyang isang araw, habang ako'y mag-isa sa palengke, sa aming pwesto, pumunta doon si itay. Hinahanap nito si inay. Sinabi ko sa kanya ang lahat, na ayaw na siyang makita pa ni inay. Napag-alaman kong wala palang babae si itay. Chismis lang daw yon at walang katotohanan. Tumagal si itay na nasa pwesto na siya'y aking kakwentuhan. Kaya nang alam kong oras na para pumunta si inay doon, sinabihan ko na lang ito na umalis na muna dahil ayaw kong magpang-abot sila sa palengke.
Dalian mo itay, andyan na si inay. Next time ka na lang po kayo bumalik. At kakausapin ko na muna siya. Tumango si itay at iniwan na niya ako sa palengke. Nang mga sumunod na araw na nandoon si itay, napaaga ang pagpunta ni inay sa palengke. Kaya naabutan kami sa pwesto sa palengke. Nandun si itay. Kaya imbis na madami ang aming customers, nakimaritis na lang ang mga ito. Lumipas ang mga araw, hindi ako kinakausap ni inay hanggang sa ngingiti-ngiti ako. Sang araw ng mga oras na yon, may nabuo sa aking isipan dahil may balak akong pag-usapin silang dalawa. Sakto, birthday ko ng araw na yon. Wala akong masyadong in-invite. Kaya kami na lang. Tumalo si itay. Pinakiusapan ko sila ni inay dahil birthday ko naman. Pagbigyan nila akong magkausap silang dalawa. Kaya hindi naman ako nabigot. Nagkausap at nagkamabutihan din sila. Tinanggap nila ang bawat isa. Kaya naging matibay ang pagsama nila bilang mag-asawa. Kaya wala na akong mahihiling pa sa aking buhay. Basta't alam kong buo ang aking pamilya. Masaya na ako. Kaya heto ang aking kwento. At ito ang aking secret files. Telma ng Itiyagi. Hello guys, nagustuhan ba ninyo ang kwento? Salamat sa pakikinig at patuloy na pagtangkilik sa ating channel.